Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Pagsasabatas ng Konektadong Pinoy Bill, ipinanawagan sa Malacanang. Nanawagan ng grupo ng mga negosyante, Joint Foreign Chambers at ibang sektor kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na lagdaan ang panukalang Konektadong Pinoy Bill. Ang joint statement ay nilagdaan ng 35 signatories mula sa business group, consumer advocacy organizations, foreign chambers, tech alliances, at civil society. Anila, ito ay maituturing na landmark policy sa digital age na maipapamana ng administrasyon. Ang panukala ay kilala rin bilang Open Access in Data Transmission Act. Layo nitong tanggalin ang hadlang sa industriya ng telekomunikasyon, at gawing simple ang proseso ng mga permit, paghikayat sa infrastructure sharing, at pag-alis sa requirement ng prangkisa para sa mga internet service provider. Dagdag pa ng grupo, ang bill ay pro-Filipino, pro-consumer, at pro-competition, at posibleng makatugon sa kakulangan ng internet access sa bansa. Kabilang sa mga lumagda sa panawagan ng Employers Confederation of the Philippines, PhilExport, Fintech Alliance.ph, Analytics and AI Association of the Philippines, at ilang banyagang grupo tulad ng American, Canadian, European, Japanese, at Korean Chambers of Commerce. Samantala, VP Duterte, mahigpit na sinusunod ang anumang payo ng kanyang mga abogado. Sumasang-ayon na lamang si Vice President Sara Duterte sa nagiging pahayag at opinyon ng kanyang mga kinuhang abogado para harapin ang impeachment complaints. Ayon sa Vice Presidente, na kaya ito gumastos sa pagkuha ng abogado para sila ang bahala sa nasabing kaso. Kahit aniya na gusto niyang maging madugo ang impeachment trial, at kung hindi sang-ayon ang abogado nito ay yun din ang kanyang susundin. Tiniyak naman ito, na handa ang kanyang legal team sa pagharap sa impeachment trials. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.